May mga asul na manlalaro sa gilid. Matigas na lalaki mula sa Brazil. Victor. Ang manlalaro mula sa Brazil. Ang magaling siya ay napakahusay na pakikipaglaban sa Muay Thai. Sino nga ba ang naglalaro sa kanya? Mga kaibigan sa eksena, palakpakan natin. Isang insik na rookie king ang nag-aanyaya sa pulang panig. Mas malaki ang departamento. Mas malaki ang departamento. Ginagamit pa rin ito sa mga pambansang kasuotan ngayon. Halika at umalis. Sana ay nasa eksena ang mga matatanda sa bayan sa pangunahing larangan ng digmaan. Maaari siyang magbigay ng pinakamasigasig na pagkakas. Susunod, kilalanin natin sila ng hiwalan. Ang blue player na si Victor ay 20 taong gulang. Mula sa Brazil, taas 174 cm. Profesional na record 78 laro. 74 panalo, 14 na di-opponent. Ito ay isang napakabigas ang veteran. Ang kulang manlalaro na naglalaro laban sa kanya. Bibigya mula sa China. 21 taong gulang, taas 174 cm. 12 panalo mula sa 18. May kalaban 3 beses. Bilang referee ng larong ito, si Emer Eddie pa rin mula sa New Zealand. Kamusta mga kaibigan ng Madla? Maligayang pagdating sa patuloy na panonood ng EMEA Legend World Fighting Championship. Ang pulang parisukat ay mas malaki kaysa sa asul na parisukat na Victor. Coach Dong ang dalawang manlalaro na ito. Dapat sabihin na ang hugis ng katawan ay napakalapit. Maliban na lang kung ang mga hairstyle ay hindi magkapareho. Lahat sila ay napakalakas. At ang magkabilang panig ay may background sa pagsasanay sa Muay Thai. Kanan, panoorin ang paninindigan na ito. Ang sentro ng grabidad ng kabuuan ay medyo mataas. Dapat maging maingat si Victor sa pagtatanggol na ito. Kapag may paglipat, lalo na kapag nagtatanggol, ang depensa sa pagitan ng mga kamay ay medyo malaki. Nga pala, mas malaki ang departamento. Higit na magtutuon ng pansin dito. Ilagay lamang ito sa ulo na may mabigat na suntok. Gayunpaman, ang dalawang manlalaro na ito ay nasa mga tuntunin ng hugis ng katawan. Mayroon itong pareho. Ang kakayahang ibagsak ang isang kalaban gamit ang isang suntok. Kapangyarihang manlalaro ay ang pag-atake mula sa magkabilang panig. Medyo mabagal pa rin ang bilis na ito. O mula sa ritmo ng paninindigan. Kahit na, ay napakamagkatulad. Ang komprontasyon na ito ay partikular na katulad. Ngunit ang estilo ng opensiba ni Bubigja, parang mas mayaman na ngayon. Mayroon siyang ilang mga kombinasyon ng mga suntok at mga binti. Nasa field ang dalawa. Hindi lamang ito tungkol sa mga kamao at paa. Mayroon ding higit pang mga psikolohikal na labanan. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng ekspresyon si Bubiga sa isa't isa. Tumawa, manunukso, mag-udyok. Nakikita mo ito. Ibinabari ni Victor ang kanyang mga kamao ng napakababa. Nangangahulugan ito na wala akong pakialam. Mabilis na suntok si Bubigra. Kidlat ang buki. Mag-ingat. Siguro isa pang kanang kamay na suntok. Nakakakita kami ng kaunting bigel na lalong maganda. Nagboxing siya. Magkakaroon siya ng 3 suntok halimbawa. Ang kanyang unang 2 suntok ay magaan. Sa pagsisikap na isara ang distansya sa pamamagitan ng pangatlong suntok. Sapat na ang distansya. Agad na mag-ehersisyo ang puwersa. Kanan, mabigat na suntok iyon. Ito ay isang kombinasyon ng liwanag at mabigat. Lalo na ang kombinasyon. Kanan, okay. Mataas na pagwawalis ng mga binti sa likuran. Mataas na pagwawalis. Ito. Tumaas ang taas na binti ni Victor. Marami pa rin iyan. Sa oras na ito. Ginagamit ng kagawaran ng Bigger ang Victor na ito. Kung paano mapupuksa ang freckles sa kanyang mga binti. Madalas gamitin ang iyong sariling mabibigat na suntok. Isara ang distansya. Supilin si Victor. Nasa kalagitnaan lang ako ng lubid. Matapos ipasok ang malaking multo. Mas malaki ang departamento.
Kumusta naman ang kalaban niyang si Victor? Ito ay napaka-nakaka-relax. Ang isa pang bahagi ng malaking pag-udyok at itinulak sa Victor palayo. Sa katunayan, nasa kalagitnaan ito ng labanan. Ang pag-aayos ay isang napakahalagang pamamaraan. Isa na rito ang paglayo sa iyong sarili. Ang pangalawa ay ang pagiging epektibo. Ay diffuse ang iyong pag-atake. Ay, pumasok lang sa tuloy-tuloy. Yung tipong nag-aabang sa itaas na tuhod. Tapos na ang unang laro. Dapat sabihin na ang unang pag-ikot. Walang isa man sa kanila ang mabilis na ofensiba. Ito ay may kaugnayan sa background ng pagsasanay ng magkabilang panig. Ito ay may kaugnayan. Ang kamay sa likod ay isang napakahalatang hit. Kanan. Ang mas malaki ay maaaring maging epektibo. Kunin ang victor na ito ng sabay-sabay. Pakikipaglaban sa boxing. Naglaro ng tumpak. Dito na lang siya lumabas sa kanyang mga paa. Isang front hand flat hook upang matugunan ang pag-atake. Bagamat malinaw na hindi ganoon kalaki ang lakas. Ngunit epektibong nagambala sa balansing ito ng Victor na ito sa mga tuntunin ng pagpapahaya. Bagamat tinamaan ni Bubigja si Victor, ngunit tila napakahusay ni Victor na lumaban. Maganda ang laro sa ikalawang round. Coach Dong, sa palagay ko sa mga tuntunin ng background ng pagsasanay ng dalawang manlalaro na ito, maging sa ikalawang round at sa ikatlong round na sumunod, hindi gaanong mapapabuti ang takbo ng dalawa kumpara sa unang round. Maliban na lang kung may ganoong malinaw na puwang sa larangan. Maaaring ang dalawang partido ay maaaring mapabilis ng malakas na panig ang bilis ng mga follow-up na pag-atake. Si Victor ay isang manlalaro na nagpapalit ng kaliwa at kanan. Ngayon lang ito gumagana, lalo na ang kaliwang binti at kaliwang tuhod ko ay mas ginagamit. Magandang tuloy-tuloy na combo punches. Nakikita natin na ang Bubigja ay may ilang tatlong dimensional na pag-atake. Medyo bulag ang mga kilos ni Victor. Maaari itong makita na ang trajectory ng paggalaw na ito ay medyo malaki. Ito rin ay medyo nakamamatay. Ngunit ang aktwal na mastery ay hindi gaanong maganda. At sa malayo, kapag ang kalaban ay malayo sa kalaban, itinatapon niya ang ganitong uri ng malaking swing punch. Mahirap ilabas ang kalaban mo. Pagpasok sa ikalawang laro, ang malinaw na pagkakaiba sa teknikal na estilo sa pagitan ng dalawang panig ay nagiging mas at mas halata. Hinikayat siya ni Bubigya na gumawa ng isang hakbang. Bigyang pansin ang ilang mga katawan. Ito ay isang tatlong dimensional na pag-atake. Isang kombinasyon ng mga kamao at binti. Si Victor ay higit pa sa isang sipa. At nakikita natin ang higit pa tapos. Ito ay isang malapit na hook leg at tuktok na tuhod. Ay, relatibong nagsasalita. Ang pagkilos ng kombinasyon ng BJ. Patuloy na pagkilos strikes higit pa. Ngunit si Victor ay relatibong nagsasalita. Gusto kong pindutin ito. Pagkatapos ng pagpindot sa tiyan, epektibong hit. Wala ring ibang kombinasyon. Itapang iyong mga binti sa langit ka. Pagkatapos ng isang tipikal na pagwawalis, pumasok ka na naman. Maaari kitang itulak palabas kagad. Kanan. Ngayon lang, kagaya nga ng sinabi ni Coach Dong. Nakikita mo, ang Bubigja ay isang kombinasyon ng mga pamamaraan ng boxing. Maliwanag at mabigat. Ang dalawang ito ay magaan at ang isa naman ay mabigat. At relatibong nagsasalita. Kumusta naman si Victor? Ito ay isang mabigat na suntok, isang mabigat na suntok, isang mabigat na suntok. Halos lahat ng suntok ay mabigat. Lahat ng ito ay mga pag-click. Ay, uppercut. Patuloy na pagtaas. Alam mo, ito ay isang tuhod bump na may isang hook mayon lamang. Naputol ito ni Bubigja gamit ang isang uppercut. Ito ay matapos tumama ang kanang kamao sa tiyan. Wala nang iba pang patuloy na pagkilos. Matapos niyang ibalik ito, muli niyang ibinalik ang kamao sa kamao. Pagkatapos ay magwalis muli. Ito ay dalawang hanay ng mga aksyon. Iisa lang ang kilusan sa bawat pangkat. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang estilo na katulad ng Bubigja. Nais mong gawin ang 3-dimensional cross attack na ito. Nariyan din ang mga magaan at mabibigat na kombinasyon na ito. Ang ganitong uri ng boxing ay pinagsama-sama. Kailangan mo munang ilagay ito sa simula pa lang. Kailangan mong maging malapit sa isa't isa. At sa mga tuntunin ng oras at espasyo, huwag gumalaw ng labis. Nasa iyo na sa oras na ito. Paano ang tungkol sa kontrol na ito ng buong bagay? Tulad ni Victor, ang ganitong uri ng pag-atake sa isang binti. Paano naman ang pag-atake ng isang binti at isang suntok? Ito ay ang kalidad ng iyong mga individual na pagkilos. At kontrol sa distansya. Malaki ang hinihingi. Ang ikalawang kalahati ng pag-ikot na ito para kay Victor. Panatilihing mababa ang iyong mga kamay. Ang isa ay ang paggamit ng ulo upang tuksuhin ang kabilang partido. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Bobby. Wala nang dapat i-press pa. Wala nang reflex na lumaban. Kumusta naman ang sitwasyong binanggit mo kanina, Coach Zhang? Marami na kaming napuntahan na local competition dito sa Thailand. Makikita, panatilihin ang iyong sentro ng gravity. Ibaba ang iyong mga kamay. Idikit
Idikit ang iyong ulo pasulong ng husto. Hintayin mo na lang na mag-move on ka na. Kapag ang ulo ay nag-aapoy, biglang tumaas ang isang mataas na sweep. Dapat itong makita sa oras na ito. Ang mas malaki na ito ay napakatalino pa rin. Hindi ka madaling malinlang. Maganda sa oras ng ikatlong round tiebreaker sa pagitan ng dalawang panig. Depende kung ang dalawang manlalaro na ito ay maaaring maging taktikal na magagamit. Inayos, kung hindi mo nakikita na ang dalawang naglalaro sa unang leg ng ikalawang leg ay malinaw na magkaiba. Sa simula ng unang pag-ikot, sinabi ko rin na ang dalawa ay magkatulad at magkatulad ang paglalaro. Sa ikalawang pag-ikot, nagbago yun. Nakikita mo ang kombinasyon ng patuloy na suntok at mababang pagwawalis ng binti. Nakikita mo kapag pumasok ka sa ganitong uri ng posisyon ng magkabilang panig, kapag bumangon ka at lumaban. Ang bubiga ay isang tatlong-dimensional na estilo ng paglalaro. Maaari kang magkaroon ng ilang mga pakinabang dahil mas maganda ang continuity nito at marami pang mga bahagi na dapat pindutin. Higit pang mga landing point. Sa oras na ito, ang pinagsamang gawain ng paa. Kung minsan ay gumagamit sila ng footwork para gumalaw upang sirain ang distansya ng counter-attack ng kalaban. Sa ngayon, ang mag-asawa ay nasa proseso ng pagkilos ng isa't isa. Maaaring may isang sipa o isang suntok. Pindutin ang crotch ni Victor. Mukhang masakit. Ho ay nangangahulugang di. Maaaring magpatuloy ang laro. Nagpatuloy ang laro. Nakikita mo ba na ang dalawa ay pumasok sa ganoong yugto ng pag-aaway? Kapag nakikipaglaban, malinaw na kapag sinuntok ang mga bigay, 10 beses silang sinuntok. O kapag 10 suntok at 10 binti, 5 o 6 na suntok lamang ang nakalapag ng kanyang kalaban. Para sa ganitong uri ng pagkontrol sa eksena, mas dominante ang estilo ng paglalaro ni Bubiger, at dahil pinigilan niya ang kanyang mga kamay, sa ganitong paraan ng pag-unlad, napakahalata, kanan. At doon natin ito makikita. Ang Ministry ng Agrikultura ay may reserba ng teknolohiya para sa lahat ng bagay. Nakikita mo na may mga teknik sa boxing, mayroong isang gawain sa paa, may paraan para magawa ito, isang pamamaraan ng paa, may mga kombinasyon. Maaari itong mangyari sa panahon ng dalawang taon. Pinagsasama-sama nito ang lahat ng mga teknolohiya. Pagkatapos ay gamitin ito ng epektibo. At sa oras na ito, nakikita mo ang isa pang malaking forehand ng pendulum. Flat hook, kumusta naman ang kalaban na si Victor? Kadalasan ay nag-aaway sila sa isa't isa. Gamitin lamang ang isa sa iyong mga perks. Halimbawa, ginagamit ko ang lakas. Halimbawa, gumagamit ako ng teknolohiya. Halimbawa, ano ang ginagamit ko? Ito ay tiyak na hindi magiging kapaki-pakinabang. Nakikita mo ang kasunod na ito. Madali lang naman itong magalit kay Bubi. Sa totoo lang, si Coach Dong, nakikita mo, kombinasyon ng mga pamamaraan ni Bubidja. Mas mataas ba ang physical requirements? Magkatulad ang paglalaro ng magkabilang panig. Dahil kahit na ako ay umaatake sa mga kombinasyon, imposibleng gamitin ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit ang aking pisikal na alokasyon para sa bawat paggalaw ay ang aking pisikal na pamamahagi. Pati na rin ang kapangyarihan at bilis ng pamamahagi ay balanse. Iyon ay may kaugnayan kay Victor. Bagamat sinasabi mong kakaunti lamang ang mga paggalaw, ang pagkilos ay medyo simple. Ngunit sa tuwing itataas mo ang iyong kailangan mong maging mabigat para sa bilis ng lakas. Kahit na ang pagkonsumo ng bawat individual na pagkilos ay talagang itimpa. Kanan, ako ay nasa proseso ng paggawa ng mga paggalaw ng kombinasyon. Ikaw ay mapipigilan ko. Kapag umaatras, dapat mong palaging panatilihin ang distansya na ito. Ang pagkonsumo ng pisikal na enerhiya ay isa ring napakalaking kadahilanan. Naglaro ang dalawang panig sa ikatlong round. Panoorin natin ang mabagal na paggalaw ng headline. Nakikita niyo na ang malinaw na dalawang panig ay nasa opensiba at pagtatanggol na pagbabago ito. Ang landing point ng departamento ay magiging mas komprehensibo at tatlong dimensional. Pataas at pababa sa katawan, kaliwa at kanan. Siya ang magiging target niya. Mas malaki ang departamento. Mananalo ba tayo ng maayos sa bahay ngayon? Inaasahan namin ang pangwakas na desisyon ng referee. Binabahan ng mga manonood ang desisyon ng referee sa larong ito. Hukom Gire, 1. 28 tandang bawas 20 siyam. Hatol Gire, 2. 20 siyam tandang bawas 20. Hukom Gire, 20 siyam tandang bawas